Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So sa araw na ito, ang ating VF3 ay eksaktong isang buwan na, no? So drive natin siya, POV ito. Sabihin ko sa inyo yung honest owner's review para dito sa VF3. So, sakay tayo. So pag-usapan natin guys kung ano ba yung impression ko dito sa VinFast VF3. So unang-una, sabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko tsaka yung mga hindi ko nagustuhan. Pero take note lang guys, no? Syempre alam naman natin yung ini-expect natin dito sa sasakyan na ito. Hindi siya perfect, pero yung mga sabihin kong mga negative, mga cons, expected na natin. Tsaka very minor. In short, parang sinamari ko na, very satisfied ako dito sa sasakyan na ito. So unahin natin yung mga positives, no? Ano ba yung mga nagustuhan ko dito sa sasakyan ito, VinFast VF3. So kung bago kayo sa channel, ito ang una kong EV, electric vehicle. Syempre ano lang siya, entry level na EV. So hindi siya talaga, wala talaga siyang ganong kalakas na power compared sa mga EV talaga na regular sedans or SUV na EV na talagang torquey. Ito hindi. Pero ang maganda rito, unang-una, saktong-sakto lang yung power niya. Hindi siya sobrang lakas, hindi siya sobrang hina. Bakit? Imagine guys, kung bibigyan ito ng, sabihin natin 60 horsepower, delikado na yun kasi sobrang liit niya na sasakyan. Pagka sobrang bilis nito, magiging delikado siya i-drive. Kaya okay na okay lang yung 40 horsepower. Alam nyo ba guys, na nakatakbo ko dito ng 100 sa Skyway. Nagpunta ako nun ng Las Piñas. Okay na okay siya. Tatlo kaming full grown male ang nakasakay dito. Okay na okay itong VF3. Hindi na ako nabitin, hindi rin naman ako sobrang na-impress sa kanyang power. Kasi nga, yun nga, ina-expect ko naman na hindi siya torquey. Maliit lang yung torque niya, maliit din yung power niya talaga. Pero okay na okay siya. Hindi ka sabihin natin, hindi ka naman bitin, pero hindi ka bitin na bitin. Okay lang, tamang-tama lang yung power niya. Pangalawa, dahil maliit siya, ang dali niyang imaneho. Ang daling mag-park, madaling i-drive. Saktong-sakto nga to sa anak ko As a beginner driver, nakuha niya agad kung paano i-drive itong VF3. Tsaka kapag nasa loob ka ng VF3, hindi mo feel na maliit ka Hindi mo feel yung sasakyan na maliit pala. Parang normal car lang din. Pero kung nasa labas ka, may kita mo yung difference. Lalo na pag nakatabi ito sa ibang mga sasakyan, maliit talaga siya. Pero yun yung yun yung idea dito Yung cuteness factor. Kaya marami bumibili ng VF3 hindi lang dahil sa mataas ang gasolina at saka diesel. Gusto talaga nila yung pagiging cute ng VF3. At saka as a option na rin para sa second car, third car ng mga vehicle owners. Kaya tulad ko, first time ko mag-EV, ito siguro yung pinaka the best na option para sa akin. Isa pang nagustuhan ko dito guys, yung options na marami kang pwedeng i-upgrade. Though syempre masasabi rin ng iba na cons yun, na negative yun kasi marami siyang kulang. Pero para sa akin, kahit naman sino siguro, gugustuhin nilang mag-upgrade din ng mga parts ng sasakyan, mga accessories. At sa VF3, ang dami mong pwedeng i-upgrade. Ang dami mong pwedeng gawin dito sa VF3. Kung makikita ninyo dun sa Facebook page ng VF3 Owners Club, ang gaganda ng mga modifications na ginawa ng mga owners. Itong VF3 ko nga, kakaunti lang ang ginawa ko dito pero okay na sa akin. So yun yung isa, yung marami kang modifications na pwedeng gawin.
Another thing guys is maganda ito as a city car. Kung within Metro Manila lang, perfect car ang VF3. If you are a family of 4, perfect din ito kasi apatan ito. Pero kung maramihan kayo, baka hindi ito ang sasakyan para sa inyo. Kasi it can only accommodate 4 passengers. Ako ginagamit ko to papunta sa school, papunta sa church, papunta sa mga kaibigan, papunta sa mga businesses ko. At hindi ko na kailangan mangamba, nagagastos ako ng gasolina. Kasi electric siya. Sa bahay kasi, meron din akong solar panels doon, naka-solar din yung bahay. So, nagcha-charge ako kapag daytime. So, basically, free yung energy, yung charging ko. So, pinair ko talaga siya. Talagang naganap ako ng option ng electric vehicle para makatipid. Kasi si Hyundai Castin, although matipid naman si Hyundai Castin, 12 kilometers per liter, compared sa ibang mga sasakyan, medyo malakas yun. Pero para sa akin, matipid naman. Pero mas makakatipid ako kung EV ang gagamitin ko. Kaya bumili kami ng EV para sa amin, para sa anak ko. Aside from charges sa energy, sa electricity, since na ito ay binili ko na with battery subscription, yun lang yung ginagastos ko for now. Kasi hindi ako kumuha ng insurance para dito. Kaya ang iintindihin ko lang dito yung battery subscription per month. Yun din yung mga possible cost niya sa PMS, which is, sabi ng ahente ko, minimal lang naman. Bakit ako nag battery subscription? Kinumpit ko kasi. Kinumpit ko siya times 60 months, times 120 months. If tatagal yung sasakyan sa akin, mas makakamura pa rin ako. At saka may peace of mind pagdating sa battery. Kasi alam nyo naman guys, kapag ka EV, wala tong engine. Hindi ito yung sasakyan na may makina na dapat mong i-maintain. Ang issue sa mga electric vehicle is yung battery niya. Kaya isa sa mga magandang features ng VinFast, ng kumpanya na VinFast, meron silang battery subscription. Ibig sabihin, parang hinihiram mo yung battery, hindi sa'yo talaga yung battery. Pero ang kagandahan nun, may peace of mind ka pagdating sa battery mo. Hindi mo naisipin kung hanggang ilang percent ka magcha-charge, bahala ka na dun. Kung gusto mo laging 100% ng charging mo, okay lang yun. Hindi mo naisipin yung battery degradation. Basta pagka bumaba sa 70% ang health ng battery mo, pwede mo siyang papalitan. Kumbaga guaranteed siya. Ganun yung warranty ng VinFast. Kung ayaw mo naman ng battery subscription, pwede kang bumili ng sasakyan na without battery subscription. Ibig sabihin, ibilin mo yung battery, which is dito ay nasa 100 plus thousand, 160 kung di ako nagkakamali. Mga 740,000 yung mismong unit with battery na yun. So kung kukumputin natin, 1.6 ang monthly, kung sa 5 years, yun, parang ganun din ang lumalabas. Pero syempre, di ba guys, hindi naman natin kinikip ang sasakyan ng mga 10 years. Though sa akin, tumatagal din ang sasakyan, pero hindi natin kikip yung sasakyan ng mga 10 years. Pero kung magustuhan natin to, maganda yung sasakyan, reliable naman, bakit naman hindi? By the way, ang harap nito ay brake calipers, disc brakes, tapos sa likod drum brakes sa likod. Pagdating sa cabin space guys, okay rin naman siya pag dito sa passenger at sa driver side, maluwag siya. Pero sa likod, wag na kayong umasa na maluwag sa likod kasi talagang masikip sa likod. Mga pambata lang ang pwede doon. Pero kung short trip lang naman, okay lang, okay itong VF3. Kasi dinisenyo ito, hindi naman talaga pang probinsya. Though pwede naman pang probinsya. Kailangan nyo lang ang planuhin kasi kailangan yung malaman kung saan kayo magcha-charge.
At limitado pa kasi sa ngayon yung mga charging stations dito sa Pilipinas. Pero dumadami na guys. Marami na sila. Kaya kung gusto nyo magtagaytay, magbagyo, yun, kailangan nyo planuhin. Pero meron na mga owners na nakapunta na ng Baguio using driving VF3. Tagaytay, malapit lang naman Tagaytay. Sa tingin ko kahit na 100% from Manila to Tagaytay, balikan kaya. Kasi ako madalas ako sa Tagaytay. Yung aircon niya malakas, ang ganda. Malamig naman. Wala akong complaint doon. Itong steering, okay naman siya. Malambot. EPS ito, electric. So, kung EPS, malambot talaga, no? Madali siyang iliko. Yung mga pedals niya, malambot naman. Tsaka guys, hindi siya no? May mga nababasa kasi ako na baka yung VF3 daw o yung VF3 daw baka e-bike quality. Sinabing e-bike quality parang hindi siya talaga vehicle. E-bike lang talaga siya. Pero hindi guys, hindi siya e-bike quality. EV siya. Malayong malayo siya sa mga e-bike. Yun lang nasasabi ng iba kasi tumakdi brand na wala naman talaga silang VF3. Okay, punta ngayon tayo dun sa mga negative na. Sasabihin ko yung mga negative, pero expected na natin ito kasi syempre yung price point ng sasakyan, kasi mura talaga siya, expect natin na talagang maraming wala dito, maraming basic dito. So unang-una yung mga features na ADAS, limitado, no? Meron lang to ABS, pero yung ADAS wala talaga. Mga lane keep assist, walang mga ganun dito. Yung yung side mirror nga manual kaya siguro binansagan nilang e-bike to kasi yung manual, yung side mirror parang e-bike. Pero hindi, na-drive ko na ito sa Skyway, sa NLEX, hindi tumutupi yan kahit mabilis ka. Yung side mirror, okay na okay siya. Gusto ko sanang palitan yan yung side mirror na yan. Kaso nagustuhan ko na siya. Bagay siya dun sa mismong plastic trim, yung cladding niya sa baba. Bumagay siya dun kasi kung papalitan yan, glossy yung mga pinapalit kasi nila yung mga aftermarket na side mirror, glossy. So parang hindi siya bagay. Doon mas maganda yung kasi wide konti yung yung mirror nun Dito kasi very limited, makitid yung side mirror. So kailangan medyo ingat ka kapag lumiliko ka o nagche-change lane ka. Yun yung isang cons nun, yung side mirror, no? Tapos yung infotainment nito, kung narinig nyo na, nabalitaan nyo na, yung speakers nito talagang pangit talaga. Tunog lata talaga, hindi maganda. Pero kung practical kayo, hindi naman kayo audiophile, okay na yun. Anong problema yun? Kaya ako pinalitan ko to, may video ako nun kung paano magpalit ng speakers ng VF3. At ganun din sa iba't ibang sasakyan, pare-paras lang naman ng procedure yan. May video ako na lagay ko siya sa description. Tapos yung infotainment niya, itong head unit, limitado yung magagawa mo. Walang Android Auto, walang Apple CarPlay. Kaya meron ako ditong tablet. Yan yung pinaka Android ko. So ang ginagawa ko, naka hotspot yung phone ko dito sa tablet. Tapos yung tablet naka-connect via Bluetooth dito naman sa head unit. So kahit papano, yung JBL na in-install kong speaker, maganda yung na-i-feed na audio. Pero kagandahan nga kanina, sabi ko, kagandahan sa VF3, marami mga modifications kayong pwedeng gawin. At isa na dyan yung head unit. May mga nabibili guys na parang dual LCD na dito, ganda.
At may 360 na rin. Ito kasi pag stock walang 360. Walang 360 cam. Yung reverse cam nga nito, ako pa nagkabit eh. Tapos pinaano ko pa siya, pina-activate ko pa. Ganun siya ka-bare. Basic na basic. But again, no, sinasabi ko yung mga negative, pero expected na natin yan. So, yung manage your expectation, guys, no? Na parang sinasabi lang natin, sana meron na agad out of the dealership, di ba? Out of casa, meron na sana. Pagdating sa safety, ito lang driver side ang merong airbag. Dito sa side na to, passenger, walang airbag. Pero may seatbelt. 4 ang seatbelts nito, guys. Pati sa likod may seatbelt ito. Sa akin okay na yun. Hindi naman ako lalayo kapag ito ang gamit ko. Dito lang ako sa Manila. At isa pang hindi natin gusto dito, ayaw natin sa VF3. Siyempre yung tagtag. Pero sabi ko nga expected na natin yun kasi short wheelbase eh. Makita nyo naman, sobrang liit ng sasakyan. Kaya kapag nalubak ka sa unang gulong mo, sa front tires mo, expect mo, tatalbog agad yung rear tires. Tsaka marami nagsasabi na matigas daw yung suspension. Matigas nga. Actually, nung unang gamit ko to, dahil sanay ako sa SUV, tsaka sa malalaking sasakyan, medyo nahilo ko. Nung una lang naman yun, pero nung tumagal na nasanay rin ako. Dahil nga alam nyo naman ng estado ng kalsada natin, guys, dito sa Manila, talagang malubak. Kaya ramdam mo dito sa VF3 yun. Pero kahit na ganun, pwede nating i-upgrade ito, guys. Pwede kayo mag-upgrade ng suspension. Yung iba, ang nilalagay nilang shocks yung galing sa Toyota Wigo. Wigo ba yun? Basta nakalimutan ko na kung anong shocks yun. Basta maliit na sasakyan din. Yun ang nilalagay nila dito sa VF3. At nag-improve naman. Malaking improvement ng ride. Yung iba naglalagay din ng sa spring, sa may cold spring. Meron silang nilalagay doon para talagang gumanda yung suspension niya, yung ride niya. So yun, medyo talaga, di natin sabihin medyo matagtag talaga kasi nga short yung wheelbase nya. Pero then again, yung mga ganong negative features na ito ng VF3, pwede namang masolusyonan. So far yun lang naman ang masasabi ko. Siguro magkakaroon tayo ng full review nito kapag nag 1 year na. Kung nagbabalak kayo bumili ng VF3, maganda siya, guys. Perfect siya as an alternative car, second car. Pero kung first owner kayo ng car, kung first time nyo bumili ng car, okay din ito. Lalo na kung first time nyo magkaroon ng EV, okay na okay si VF3. Mura na siya, no? Mura siya, madali siyang ma-acquire kasi mura. Kung ihulugan nyo to, wala pang 15,000 per month to, 5 years. Kaya perfect option to sa inyo, guys, sa mga Pilipino. Ang laki ng laki ng diferensya ng electricity sa gasolina. Ang electric nasa 15 pesos lang per kilowatt hour. So kung gagastos kayo ng 18 kilowatt, magkano lang yun? Actually, di ko pa nga kabisadong mag-compute yan mga kilowatt na yan. Dahil di ko naman iniintindi dahil nga naka-solar ako. Di ko tinitignan yung talagang consumption niya, energy consumption niya. Yung isa pang dito, namunti ko na makalimutan, yung range anxiety. Totoo pala yun, guys, yung range anxiety na yan. Sabi ko kanina, nagpunta ako Las Piñas, di ba? Punta ko Las Piñas, 56% pa yung battery, yung state of charge ng sasakyan. Sa Skyway ako dumaan, alabang ata ako nag-exit papuntang Las Piñas.
Pagdating ko Las Piñas, 30% na lang, 32 ganyan, mga 32, 33. So parang kinakabahan na ako no, kasi babalik pa ako ng Quezon City. Nakabalik naman ako. Pagdating ko dito sa Ayala, sa Skyway din, pabalik na ako ng Quezon City. Nasa 17% pa siya. Kasi hindi naman ako na traffic eh. Nung mula Las Piñas papunta ng Skyway. Hindi man ako na traffic dire-diretso na. Pero talagang grabe yung kaba ko nun. Totoo pala yun, range anxiety na yan. So, naging part of experience ko yun. Kaya kapag nagdadrive ako neto, sinisigurado ko na saglit lang ako magdadrive or malaking percentage ng battery. Ayoko na ma-stress. Final verdict, VF3 is a good choice, guys. Hindi ko siya pinopromote, sinasabi ko lang kung ano yung sa loobin ko sa sasakyan na to bilang owner. Hindi siya e-bike quality. Sasakyan talaga siya, kotse talaga siya. May power din naman siya. Hindi nga lang, kung i-compare mo sa regular EVs, syempre mahina-hina ito. Pero sapat lang yung power niya. Kasi pag binigyan mo pa ito ng malakas na power, baka maraming madisgrasya dahil nga maliit na sasakyan siya. Madali siyang i-maneuver, madali siyang i-park, maganda yung power steering. Yun, ideal for couple lang to. Hindi lang, mali ako doon. Ideal sa mga couples ito na walang anak. Sa family of 4, ideal din ito. Okay guys, so comment kayo sa baba kung ano yung mga na-experience nyo sa VF3, o kung gusto nyo bumili ng VF3, magtanong kayo sa comment section, sasagutin ko kayo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.